Paano kung may isang taong pumapasok sa mga sementeryo gabi-gabi? Hindi para magnakaw ng alahas, kundi ng mga bangkay ng mga bata. At hindi niya lang basta ninanakaw, kundi binabalutan, binibihisan, pinauupo sa kanyang bahay, at tinatrato silang parang mga buhay. Ito ang nakakakilabot na kwento ni Anatoly Moskobin, isang historian, linguist at tinaguriang genius sa Russia, na sa likod ng kanyang katalinuhan ay nagtatago pala ng isang lihim na tinawag ng media bilang The House of Human Dolls. Ang kasong ito ay naganap sa Soviet Russia, kung saan ipinanganak si Anatoly Yuryovich Moskobin noong September 1, 1966. Nag-iisang anak siya ng kanyang mga magulang na sina Yuri at Elvira. Lumaki si Anatoly sa ilalim ng suporta ng kanyang pamilya, at sa paaralan naman ay kilala siya bilang isang mahusay na estudyante. Sa katunayan, isa siya sa pinakamatalinong estudyante sa kanilang eskwelahan. Pero hirap siya sa aspeto ng pakikipagsalamuha. Siya ay introverted, hindi marunong makihalubilo at makipagkaibigan. Para kay Anatoly, pakiramdam niya ay naiiba siya kumpara sa ibang bata. Pero para sa kanyang mga magulang, normal lang yun dahil masyado siyang matalino. Kaya imbes na lumabas at makipaglaro, ginugol niya halos lahat ng oras niya sa pagbabasa at pag-aaral. Habang ang iba ay naglalaro at natututo ng social skills, si Anatoly ay nasa bahay lang at nagbabasa ng mga libro. Kontento at masaya na siya sa pagbabasa at pamumuhay ng mag-isa. Pero ang kaligayahang ito ay panandalian lamang. Dahil sa murang edad, nakaranas siya ng mga trahedya na tuluyang nagpabago ng kanyang buhay. Mga traumatic experience na sumira sa kanyang isipan. Si Anatoly mismo ang nagsabi na noong nasa 3 baitang siya, nakaranas siya ng matinding trauma. Brutal daw siyang ginahasa ng isang mas nakatatandang lalaki habang papunta sa paaralan. Hindi niya raw ito sinabi kailanman sa kanyang mga magulang, at lumabas lang ang lihim na ito nang siya'y nasa edad 50 na. Ngunit hanggang ngayon, walang dokumento o ebidensya na makapagpapatunay sa kanyang pahayag. Ang pangalawang trahedya sa buhay ni Anatoly Moskobin, ayon mismo sa kanyang sariling kwento, ay nagsimula noong siya'y 12 taong gulang. Noong March 4, 1979, nasa isang activity ang klase nila. Hindi sa loob ng eskwela, kundi sa isang nayon. May programang ipinatupad ang gobyerno ng Soviet Russia noon. Isang patimpalak para sa lahat ng paaralan sa bansa. Ang layunin ay linisin ang mga kalye at mag-recycle ng basura. May premyong nakalaan sa kung sino mang mananalo. Sa madaling salita, ginamit nila ang mga estudyante para sa patimpalak na yon. Kaya ang klase ni Anatoly ay lumibot sa kalsada para mamulot ng basura. At sa hindi malinaw na pangyayari, napasama siya sa isang grupo ng mga lalaki. May ibang sources na nagsasabing parang kulto ang itsura ng mga ito. Nakasuot ng mahabang itim na balabal at may dalang kandila. Pero sabi ng iba, ordinaryo lang silang grupo ng matatanda. Alin man dito ang totoo, dinala nila si Anatoly sa isang libing. Ang libing ng isang 11 years old na batang babae na si Natasha Petrova. Namatay siya dahil sa pagkakakuryente habang naliligo. Bunga ng sira at nakalabas na kable sa kanilang bahay. Inalala ni Anatoly kung paano siya dinala malapit sa kabaong. At nakita ang malamig at walang buhay na katawan ni Natasha. Habang ang mga tao sa paligid ay kumakanta ng mga awit sa wikang hindi niya naiintindihan. At dito, lumapit ang ina ng bata kay Anatoly
at inutusan siyang halikan ang kanyang anak. Tumanggi si Anatoly at nagsimulang umiyak, pero pinilit siya nito. Hinawakan ang kanyang ulo at ibinabasa noo ng patay na bata. At pinilit siyang halikan ito ng 3 beses. Pagkatapos, hinalikan din ng ina si Anatoly sa noo at inabutan pa siya ng isang mansanas bilang gantimpala. Hindi ito natapos doon. Kinuha ng ina ang 2 tansong singsing. Isinuot ang isa sa daliri ng kanyang patay na anak at ang isa ay kay Anatoly. Idineklara niyang ikinasal na ang kanyang anak kay Anatoly Moskobin. Binigyan pa raw siya ng pera at prutas bago pa uwiin. At sa pag-uwi niya, dala niya ang idea na meron na siyang asawang patay. Kinagabihan, nagsimula siyang managinip tungkol kay Natasha. Napaulit-ulit siyang pinapabalik sa lugar kung saan sila ikinasal. At sinasabi sa kanyang pag-aralan ang black magic. Una, tinanggihan niya ito. Pero gabi-gabi, paulit-ulit, hanggang sa naging galit ang imahe ni Natasha sa kanyang panaginip at tuluyan na ring bumigay si Anatoly. Kinabukasan, naglakad si Anatoly pabalik sa nayon kung saan ginanap ang libing. Dumaan siya mismo sa gusaling pinagdausan ng burol. Iniisip na natupad na niya ang misyon na iniutos ni Natasha. Pag-uwi niya ng gabing yon, unang beses sa loob ng ilang linggo, natahimik ang kanyang panaginip. Hindi dumalaw si Natasha. Pero ilang gabi lamang ang lumipas, bumalik muli si Natasha sa kanyang mga panaginip. Mas mahigpit na ngayon ang kanyang utos na kailangang matutunan ni Anatoly ang black magic at magsagawa ng mga ritual para sa kanya. Nagsimulang makaramdam si Anatoly ng kawalan ng pag-asa. Para bang wala na siyang kawala. At dahil hindi na siya makatulog dahil sa matinding takot, ikinuwento niya sa kanyang mga magulang ang mga panaginip niya. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang child psychologist. Nagprescribe ang doktor ng sleeping medication. At ayon sa psychologist, wala siyang nakikitang malalim na sakit sa pag-iisip kay Anatoly. Para sa doktor, ito ay simpleng masamang panaginip lang. Isang paraan ng utak ng isang bata para iproseso ang mga bagong kaalaman tungkol sa kamatayan at kadiliman ng mundo. Sinabi ng doktor na lilipas din ang mga panaginip habang siya ay tumatanda. Ngunit sa gabing yun, muling nagpakita si Natasha sa kanyang panaginip at tila alam ng kanyang kaluluwa na sinubukan siyang patigilin. Sinabi nito kay Anatoly na may isang paraan lamang para matapos ang mga panaginip. Kailangan niyang magsagawa ng itim na ritual na iniutos niya. Sa pagkakataong yon, unang beses na hindi tumanggi si Anatoly. Sa halip ay nakinig siya. At ang unang utos, kailangan niyang kumuha ng ngipin ng isang batang lalaki at ilagay ito sa ilalim ng kanyang unan para malipat siya sa panaginip ng batang yon imbes na kay Anatoly. Hindi malinaw kung paano at saan, pero nagawa niyang makahanap ng isang ngipin ng bata. Inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan at mula nung gabing yon, tumigil na ang panaginip tungkol kay Natasha Petrova. Pero hindi doon natapos ang lahat. Dahil kahit nawala na ang bangungot, nagsimula naman ang isang mas malalim na interes ni Anatoly. Ang obsession sa kamatayan at sa kabilang buhay. Sa kanyang teenage years, hindi lamang pagbabasa ng mga libro ang kanyang naging libangan. Araw-araw, halos gabi-gabi, pumupunta siya sa mga sementeryo. Para bang may kakaibang puwersang humihila sa kanya roon. Sabi niya, iyon lamang ang lugar kung saan siya nakakaramdam ng katahimikan at kapayapaan. Sa tuwing nasa sementeryo, pakiramdam niya ay buo siya, parang yun ang tunay niyang tahanan.
nagsimula siyang regular na bumisita sa puntod ni Natasha Petrova na itinuturing niyang patay na asawa. Habang ang ibang kabataan ay naglalaro at nakikipagkaibigan, si Anatoly ay nagbabasa ng libro tungkol sa kasaysayan at lengguwahe at sa gabi na may naglalakad sa mga libingan. At dito, unti-unting nagsimulang maging sentro ng kanyang buhay ang lahat na may kinalaman sa kadiliman, kamatayan at okultismo. Pagdating niya sa Moscow State University, pumasok siya sa Faculty of Psychology. Nagpakadalubhasa siya sa kasaysayan at lengguwahe. Ngunit kasabay nito, lalo pang lumalim ang kanyang interes sa itim na mahika. Ang bagay na noon ay kinatatakutan niya, ngayon ay naging paboritong libangan. Sumali pa siya sa isang Luciferian group, isang kilusan na katumbas ng satanic cult. Dito, nakilahok siya sa mga ritual, kabilang na ang pagsasakripisyo ng mga hayop. Para kay Anatoly, ito ay parang bagong simula. Nagsimula siyang magsisi na tinanggihan niya noon ang pagtuturo ni Natasha sa kanyang panaginip. Ngayon, iniisip niya na sayang ang pagkakataon dahil para sa kanya, totoong guro si Natasha sa kanyang unconscious mind. At sa komunidad na ito, tinitingala siya ng ilan bilang may espesyal na kakayahan. Isang taong may kakaibang koneksyon sa mga patay. Sa kabila ng kanyang kakaibang pagkahumaling, naging napakatalino ni Anatoly Moscovin bilang estudyante. Nakagraduate siya na may pinakamataas na marka at naging isang propesor, mananalaysay at linguist. Marunong siya ng higit sa 10 wika. Sinasabi ng ilan ay umaabot ng 13. Mahilig siya sa mythology at naging espesyalista sa Celtic history at folklore. Nagbibigay siya ng lecture sa iba't ibang university at iginagalang sa larangan ng akademya. Bukod dito, nagsulat din siya ng mga libro at isang diksyonary sa English at Russian. Sumulat siya ng daan-daang article tungkol sa mga lumang libingan, mga ritual at burial practices. May collection siya ng mahigit 60,000 libro at dokumento mula kasaysayan, kultura, wika hanggang sa mas madidilim na paksa. Para sa marami, isa siyang walking encyclopedia. Pero sa likod ng kanyang imahe bilang isang respetadong scholar, nanatili ang kanyang malalim na obsession sa kamatayan. Araw-araw pa rin siyang naglalakad sa mga sementeryo. Para bang hindi siya nakakaramdam ng kapanatagan kung hindi niya ito gagawin. Ang mga kakilala at katrabaho niya ay madalas nagsasabi na isa siyang henyo, pero weirdo. Mahirap siyang makausap, madalas ay blunt o biglaang magsalita at tinatawag siyang eccentric. Pero wala namang nagsasabi na siya ay mapanganib. Sa halip, iniisip ng karamihan na isa lamang siyang matalinong taong may kakaibang hilig. Hindi alam ng mga tao na sa likod nito, lalo siyang napalapit sa okultismo at sa idea ng pakikipag-ugnayan sa mga patay. Noong siya'y 37 years old, nakilala niya si Yulia Granova, isang babaeng matalino at religious na nagustuhan ang kakaibang personality ni Anatoly. Naging magkasintahan sila, ngunit hindi nagkaroon ng sexual na relasyon dahil pinili ni Anatoly na manatiling celibate. Ang nais lamang ni Yulia ay magkaroon ng anak. Sinubukan nilang mag-adopt, pero tinanggihan sila ng adoption agency. Isa sa mga dahilan ay hindi sila kasal at wala ring sapat na kita si Anatoly para magtaguyod ng isang bata. Dito lalong lumalim ang kanyang pakiramdam ng kawalan. Parang may kulang sa kanyang buhay. Isang anak na hindi niya makukuha kailanman. At kalaunan, nauwi rin sa paghihiwalay ang kanilang relasyon. Pagkaraan ng ilang buwan, natanggap ni Anatoly ang isang trabaho na magiging turning point ng kanyang buhay. Inutusan siya na maglakbay sa buong Russia
upang idokumento ang halos 800 sementeryo. At hindi ito basta biyahe. Kailangan niyang maglakad araw-araw na umaabot ng halos 20 milya. Doon siya natutulog sa mga haystack, sa mga abandonadong gusali. Minsan pa ay sa mismong sementeryo. May isang pagkakataon pa raw na natulog siya sa loob ng isang bakanteng kabaong. Sa atin, para itong impyerno. Pero para kay Anatoly, ito ang langit. Dito niya lubusang naramdaman na siya ay nasa kanyang elemento. Dahil sa kanyang kakaibang pamumuhay, ilang beses siyang nahuli o tinanong ng mga pulis. Pero hinahayaan din siya ng mga ito pagkatapos niyang ipaliwanag na siya ay isang researcher. Minsan naman, inaatake siya ng mga lokal na tao. Pinagbibintangang siya ay magnanakaw ng libingan. May pagkakataon pang dinukot siya at itinapon sa labas ng bayan. At sinabihang wag nang babalik. Pero hindi siya natinag. Dahil para kay Anatoly, ang sementeryo ay hindi lang trabaho o interes. Ito ang kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang natamo bilang isang historian, writer at propesor, unti-unti nang nahuhulog si Anatoly sa mas madilim na mundo. Hindi na lang basta pagkahumaling sa kasaysayan ng mga libingan. Ang dating hilig ay naging ritual at ang dating interes ay naging obsession. At sa mga sumunod na taon, ang obsesyong ito ang tuluyang magtutulak sa kanya sa tinatawag na House of Human Dolls. Pero paano nga ba siya nahuli? At ano nga ba ang natagpuan ng mga pulis sa loob ng kanyang bahay? Dahil napakahaba at sobrang bigat ng kwento ni Anatoly Moscovin, hindi natin ito kayang tapusin sa iisang video lamang. Kaya sa ngayon, dito muna natin puputulin ang ating kwento. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat. Dahil sa part 2, ibubunyag natin ang mga natuklasan ng mga pulis sa loob ng kanyang bahay at kung bakit tinawag itong House of Human Dolls. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang kasunod na bahagi. Ako po si Kiz at ito ang Krimen at Katotohanan.